Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na bang uminom ng sandamakmak na bitamina sa umaga pero pagdating ng tanghali ay pagod, naninigas ang katawan o parang laging tuliro pa rin? Kakaiba? Hindi ba sinusubukan mong gawin ang tama para sa iyong katawan? Sinusunod mo ang mga payo. Mayroon kang regular na gawain, pero sa kaibuturan mo may nararamdaman kang mali. Tila unti-unting humihina ang iyong kalusugan kahit na mas lalo kang nagsisikap. Kung pamilyar ito sa iyo, kailangan mong pakinggan ito dahil pagkatapos ng edad na 60, hindi na pinoproseso ng iyong katawan ang mga supplement sa paraang tulad ng dati. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakakaraniwang bitamina sa iyong kabinet, yung mga sinabing mabuti para sa mga senior, ay maaaring nagdudulot pa nga ng pinsala. Tahimik at dahan-dahang pinsala na naiipon sa iyong atay, sa iyong mga ugat, kahit sa iyong puso. At maaaring hindi mo ito malaman hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit narito ang magandang balita. Maaari mo itong baguhin. Maiiwasan mo ang mga mapanganib na bitamina at maibibigay sa iyong katawan ang eksaktong kailangan nito para manatiling matalas, matatag at mas masigla sa bawat araw. Sa video natin ngayon, sasamahan ko kayong talakayin ang 4 na bitamina na nakakagulat na mapanganib pagkatapos ng edad na 60 at 4 na dapat mong inumin araw-araw para makaramdam ng mas malakas, mas malinaw na pag-iisip at mas masigla. At samahan ninyo ako hanggang sa pinakadulo dahil ang huling bitamina sa listahan ay naiugnay sa 36 spertol na mas mababang panganib ng kamatayan sa mga taong higit sa ihanpag ayon sa isang malawakang pag-aaral sa Europa. Ang isang pagbabagong ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng basta na lang pagtanda at ng isang masaganang pamumuhay. Habang tinatalakay natin ito, nais kong malaman saan kayo nanonood ngayon, i-comment nyo sa ibaba. At kung nalito na kayo, kung aling mga supplement ang nakakatulong kumpara sa nakakasama, pag-usapan din natin iyan. Sige, simulan natin sa unang bitamina na maaaring mas nakakasama kaysa nakakabuti. Kahit na karamihan sa mga senior ay iniinom pa rin ito araw-araw. Mapanganib na bitamina Bilgi, 1 bitamina A, mukha namang hindi nakakapinsala. Tama, bitamina A yung tipo na nasa napakaraming multivitamin. Naririnig mo na nakakatulong ito sa paningin sa immune system pati na sa balat. Pero ang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan ay pagkatapos ng edad na 60, ang bitaminang ito na tila palakaibigan ay maaaring dahan-dahang maging lason lalo na kung ito ay nasa anyo ng retinol o retinol palmitate. Tingnan nyo, hindi tulad ng mga water-soluble na bitamina na iniihi lang ng katawan kapag sobra ang bitamina A ay fat-soluble. Ibig sabihin, nananatili ito. Naiimbak ito sa iyong atay, sa iyong fat tissue at unti-unti itong naiipon araw-araw. At dito na pumapasok ang edad. Habang tumatanda ka, bumabagal ang iyong atay. Nagiging hindi na gaanong mahusay ang iyong katawan sa pag-aalis ng hindi nito kailangan. Kaya ang bitamina A na iniinom mo araw-araw, hindi ito umaalis sa iyong katawan. Nagpapatong-patong ito. Sa una, hindi ito kapansin-pansin.
medyo mas mahilo ka lang, nagiging mas tuyot ang iyong balat. Baka mas sumasakit ang iyong mga kasukasuan. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, ang naipong bitamina ay maaaring makapinsala sa iyong atay, magpahirap sa iyong puso, at guluhin pa ang iyong paningin, ang mismong bagay na dapat ay pinoprotektahan ng bitamina A. Natuklasan sa isang malaking pag-aaral mula sa European Journal of Clinical Nutrition na ang sobrang bitamina A sa mga nakatatanda ay iniugnay sa 25% na mas mataas na panganib ng atrial fibrillation, isang mapanganib na problema sa ritmo ng puso na lubhang nagpapataas ng panganib ng stroke lalo na pagkatapos ng edad 65. Pero heto ang mabuting balita. Ang kailangan lang ng iyong katawan ay beta-carotene, ang plant-based na anyo ng bitamina A. Nasa mga karot, ito kamote, spinach at itlog. At matalino ang iyong katawan. Ginagawa lang nitong bitamina A ang beta-carotene kapag kailangan nito. Kaya ang panganib ng sobrang dosis ay halos zero. Kaya heto ang maaari mong gawin ngayon. Kunin mo ang bote ng iyong multivitamin at tingnan ang label. Kung nakasulat ay retinol o retinol palmitate at ang dami ay higit sa 700 micrograms para sa kababaihan o 900 para sa kalalakihan, oras na para magpalit. Pumili ng formula na gumagamit ng beta-carotene o mas mabuti pa kunin ang iyong bitamina A mula sa totoong pagkain. Magpapasalamat ang iyong katawan. Handa na ba sa susunod? Ang susunod na bitamina ay iniuugnay ng halos lahat sa lakas at enerhiya. Ngunit pagkatapos ng edad sa 60, maaari nitong dahan-dahang sinisira ang iyong puso, utak at mga kasukasuan. Mapanganib na bitamina B2 iron. Iniisip ng karamihan na ang iron ay isang bagay na mahalaga, isang bagay na iniinom mo kapag pagod ka, kapag nagiging marupok ang iyong mga kuko o kapag sinabi ng iyong doktor na medyo anemic ka. At para sa mga mas bata o kababaihan na nasa edad ng panganganak, may katuturan iyon. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang iron ay maaaring maging isang tahimik na maninira mula sa pagiging katulong. Ito ang problema kapag hindi ka na regular na nawawalan ng iron tulad ng sa pamamagitan ng regla o mga pinsala, wala ng natural na paraan ang iyong katawan para alisin ang sobra. At kung umiinom ka ng multivitamin na may kasamang iron, para sigurado, maaaring mas nakakasama ka pa sa iyong mga organo. Ang iron ay hindi lang dumadaan sa katawan. Naiimbak ito karamihan sa atay, puso at lapay. At kapag sobra na ito, sinisimulan ka nitong kalawangin mula sa loob. Ang prosesong iyon ay tinatawag na oxidative stress at pinipinsala nito ang iyong mga selula sa paraang nagpapabilis ng pagtanda, nagpapataas ng pamamaga at nagpapataas ng panganib para sa Alzheimer's, sakit sa puso at maging ilang uri ng kanser. Ang mas malala pa, maraming sintomas ng sobrang iron ay kamukhang-kamukha ng karaniwang pagtanda, pagkapagod, pagkalimot, pananakit ng kasukasuan, irregular na tibok ng puso. Hindi naiisip ng karamihan ng mga doktor na suriin ang antas ng iron maliban kung partikular kang magtanong. At karamihan sa mga senior ay hindi alam na kailangan nilang magtanong. Ngunit heto
ang maaari mong gawin ngayon. Kung umiinom ka ng multivitamin na naglalaman ng iron at hindi ka naman na-diagnose na may anemia o nawalan ng dugo mula sa operasyon, ulcer o malubhang karamdaman, itigil mo na. Malamang ay hindi mo ito kailangan. Sa halip, hilingin mo sa iyong doktor ang isang serum ferritin at transferrin saturation test. Ang dalawang simpleng pagsusuri sa dugo na ito ay magsasabi sa iyo kung masyadong maraming iron ang itinatago ng iyong katawan. At habang ginagawa mo iyon, mag-focus sa pagkuha ng iron mula sa mga buong pagkain. Ang beans, lentils, madahong gulay at walang taba na karne ay lahat naglalaman ng iron, ngunit ang iyong katawan ay sumisipsip lang ng kailangan nito, lalo na kung kumakain ka ng balanseng dieta. Walang sobra, walang naipon. Ang katotohanan ay maaaring maging kaalyado o kaaway mo ang iron. Nakasalalay ito kung talagang kailangan ito ng iyong katawan. Pagkatapos ng tempo, ang mas kaunti ay kadalasang mas mabuti. Susunod ay isang supplement na itinutulak sa mga senior sa loob ng mga dekada. Nasa lahat ng dako ito sa mga anunsyo, polyeto, mga opisina ng doktor. Ngunit kapag ininom sa maling paraan, maaari itong pumasok sa maling bahagi ng iyong katawan at gawin ang eksaktong kabaligtaran ng iyong inaasahan. Mapanganib na bitamina B3, calcium. Marahil ito ang inirerekomendang supplement para sa mga senior. Naririnig mo ito saan man, uminom ng calcium para protektahan ang iyong mga buto. Nakalimbag ito sa harap ng mga bote ng multivitamin, inuulit sa mga opisina ng doktor at itinutulak sa bawat komersyal na naglalayon sa mga taong higit sa 60. Ngunit heto ang isang bagay na marahil ay hindi pa nasasabi sa iyo kung umiinom ka ng calcium ng mag-isa, lalo na sa malalaking dosis, maaaring mas nakakasama ito sa iyong puso kaysa sa nagagawa nitong kabutihan sa iyong mga buto. Tingnan mo, ang calcium ay may isang trabaho. Dapat itong pumunta sa iyong mga buto. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang prosesong iyon ay hindi na gumagana ng kasing kinis tulad ng dati. Bumagal ang pagsipsip. Ang mga pagbabago sa hormon at pagtanda ng tissue ng buto ay nangangahulugan na hindi na ginagabayan ng iyong katawan ang calcium tulad ng dati. Kaya saan napupunta ang lahat ng sobrang calcium na iyon? Hindi kung saan dapat. Napupunta ito sa iyong mga ugat, sa iyong mga kasukasuan at sa iyong mga malambot na tissue. Dito na nagsisimulang magkaproblema. Maraming pag-aaral, kabilang ang isa na inilathala sa British Medical Journal, ang nag-ugnay sa sobrang calcium mula sa mga supplement, hindi pagkain, kundi mga tableta, sa mas mataas na panganib ng atake sa puso, stroke at paninigas ng ugat. Ibig sabihin, halip na palakasin ang iyong kalansay, pinapatigas ng calcium ang iyong mga ugat. Nag-aambag ito sa mismong mga sakit na sinusubukan mong iwasan. At mayroon pa, ang mga supplement ng calcium ay maaari ring magdulot ng pamamaga ng tiyan, hirap sa pagdumi at harangan ang pagsipsip ng iba pang mahahalagang sustansya tulad ng zinc o iron. At kung ikaw ay isang taong umiinom ng mga acid blocker para sa reflux, isang karaniwang issue
sa mga senior maaaring hindi man lang sinisipsip ng iyong katawan ang calcium. Kaya ano ang natitira sa iyo? Mahinang panunaw, walang tunay na benepisyo sa buto, at mas maraming stress sa iyong puso. Ngunit heto, ang mas epektibo kunin ang iyong calcium sa pamamagitan ng pagkain. Ang mga madahong gulay tulad ng kale at bok choy, almendras, chia seeds, yogurt at sardinas na may buto ay nagbibigay sa iyo ng calcium sa isang anyo na naiintindihan at ginagamit ng iyong katawan ng maayos. At kung inirerekomenda pa rin ng iyong doktor ang isang supplement, tiyaking iniinom ito kasama ng bitamina D3 at bitamina K2. Ang dalawang iyon ay tumutulong na idirekta ang calcium sa iyong mga buto at ilayo ito sa iyong mga ugat. Kung ang iyong kasalukuyang multivitamin ay naglilista ng 500 hanggang 1,000 miligramo ng calcium at kumakain ka na ng diyeta na mayaman sa calcium oras na para mag-isip muli, ang mas marami ay hindi mas mabuti. Ang mas matalino ay mas mabuti. Hindi mo lang gustong uminom ng calcium. Gusto mo itong gamitin ng tama. Susunod pag-uusapan natin ang isang bitamina na tila lubos na inosente. Nasa halos bawat brain booster at nerve support supplement ito, ngunit sa mataas na dosis, lalo na para sa mga nakatatanda, maaari itong magdulot ng pangmatagalang pinsala na inaabot ng taon para gumaling kung gagaling man. Mapanganib na bitamina B12 for bitamina B6. Ang isang ito ay nakakagulat sa karamihan ng mga tao. Bitamina B6. Mukhang banayad, hindi ba isang bagay na iniinom mo para sa kaunting dagdag na enerhiya, mas malinaw na isip marahil para pakalmahin ang iyong mga nerbiyos. Nasa iyong multivitamin ito sa iyong mga brain health gummies maging sa mga supplement para sa pangingilig ng paa. Ngunit heto ang hindi naririnig ng karamihan sa mga senior kapag ininom sa mataas na dosis ang bisanggis ay maaaring dahan-dahang makapinsala sa iyong mga ugat kung minsan ay permanente. Hindi tulad ng karamihan sa mga water-soluble na bitamina na inilalabas ng iyong katawan, iba ang kilos ng BIO. Kapag uminom ka ng sobra, lalo na mula sa mga supplement, maaari itong maipon sa iyong nerve tissue, partikular sa mga sensory nerves na kumokontrol sa pakiramdam, balanse at koordinasyon. At kapag naipon ito, nagiging neurotoxic ito. Ang mga sintomas ay dahan-dahang lumilitaw. Kaunting pangingilig sa iyong mga daliri sa paa, pakiramdam na wala ka sa balanse habang naglalakad, marahil isang kakaibang pagkasunog sa iyong mga paa o kamay na hindi nawawala. Madaling isisi ito sa edad, arthritis o kahit diabetes, ngunit kung minsan ito ay aimbit. Ipinakita sa isang klinikal na pag-aaral na kahit 50 tamin din sa isang araw na patuloy na iniinom sa paglipas ng panahon ay sapat na upang magdulot ng pinsala sa ugat sa mga nakatatanda. Iyan ay kalahati ng ligtas na pinakamataas na limitasyon. Gayunpaman, sobra pa rin ito para sa mga tumatandang katawan. At kapag sinimulan mong patungan iyan ng isang multivitamin, kasama ang isang energy booster, kasama ang isang fortified shake, mabilis itong naiipon. Ang mga senior ay partikular na vulnerable
dahil sa mas mabagal na metabolismo at dati ng sensitibong sistema ng nerbiyos. At heto ang mahirap na katotohanan, sa sandaling magsimula ang pinsala sa ugat, napakabagal nitong gumaling kung gagaling man. Ngunit hindi mo kailangang alisin ng buo ang B6. Kailangan pa rin ng iyong katawan ang isang maliit na halaga, 1 ppm lamang para sa mga babae at 1.7 mg para sa mga lalaki araw-araw. At madali mo itong makukuha mula sa mga totoong pagkain tulad ng saging, pabo, chickpeas o tuna. Walang panganib, walang naipon. Ang dapat mong gawin ay suriin ang iyong mga label. Kung ang iyong multivitamin o anumang nerve support supplement ay naglilista ng higit sa 5 hanggang 10 ml na ng B6 bawat serving oras na para mag-isip muli. Maliban kung sinuri ng doktor ang iyong mga antas at sinabi sa iyo kung hindi man ang mataas na dosis ng B6 ay hindi suporta, ito ay sabotahe. Ngayong natuklasan na natin ang 4 na bitamina na maaaring tahimik na nakakapinsala sa iyong kalusugan, pagkatapos ng isinta, ilipat natin ang ating focus. Dahil ang totoo, hindi lahat ng supplement ay masama. Sa katunayan, ang mga tama na iniinom sa tamang anyo ay maaaring ganap na baguhin ang iyong pakiramdam. Simulan natin sa isang mahalagang mineral na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga senior na kulang sila. Pinakamahusay na bitamina B1 magnesium. Pag-usapan natin ang isang bagay na tahimik na hinihiling ng iyong katawan ngunit halos hindi nakakakuha ng sapat. Magnesium. Hindi ito kapansin-pansin. Hindi ito nakakakuha ng spotlight tulad ng calcium o bitamina D. Ngunit kung ikaw ay higit sa isimpon, isa ito sa pinakamakapangyarihang sustansya na maibibigay mo sa iyong sarili dahil halos lahat ng mahalaga ay apektado nito: tulog, ritmo ng puso, asukal sa dugo, lakas ng kalamnan, maging ang iyong mood. Ang problema ay mapanlinlang ang magnesium. Hindi mo napapansin kapag mababa ito hanggang sa magsimulang magbigay ng maliliit na pulang bandila ang iyong katawan. Pulikat sa iyong mga binti, sa gabi mabilis na tibok ng puso, hirap na manatiling tulog, pakiramdam na balisa o hindi mapakali nang hindi alam kung bakit. At heto pa, ang mga sintomas na ito ay madalas na binabalewala bilang simpleng pagtanda lang. Ngunit maraming beses, hindi sila ganoon. Sila ay kakulangan sa magnesium na nagkukubli. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating kakayahang sumipsip ng magnesium. Dagdag pa ang mga karaniwang gamot tulad ng mga pampababa ng presyon ng dugo, diuretics, at mga acid blocker ay lalo pang nag-aalis nito sa iyong system. Idagdag pa ang mahinang kalidad ng lupa mula sa modernong pagsasaka at mas kaunting magnesium sa ating pagkain, at ang resulta ay isang tahimik na epidemya ng kakulangan. Ngunit kapag naibalik ang magnesium, ang pagkakaiba ay maaaring maging dramatiko. Madalas sabihin ng mga senior na mas malalim ang kanilang tulog, mas malinaw ang pag-iisip, at mas matatag ang pakiramdam, na parang hindi na nilalabanan ng kanilang katawan ang sarili nito. Iyon ay dahil ang magnesium ay nagpapagana ng higit sa 300 enzymatic reactions.
Tinutulungan nito ang iyong puso na mapanatili ang isang matatag na ritmo, ang iyong mga nerbiyos na gumana ng maayos, at ang iyong mga kalamnan na mag-relax sa halip na mamulikat. Ngayon, hindi lahat ng magnesium supplement ay nilikha na pantay-pantay. Ang pinakakaraniwang uri magnesium oxide ay mura at malawakang ibinebenta, ngunit mahirap masipsip at madalas na nagdudulot ng mga problema sa tiyan. Ang gusto mo ay isang bioavailable form, magnesium glycinate citrate o malate. Ang mga ito ay mas banayad sa tiyan at mas epektibo. Ang tamang dosis para sa karamihan ng mga senior ay nasa 250 hanggang 400 miligram bawat araw, depende sa iyong dieta at kondisyon sa kalusugan. Maaari mo ring dagdagan ang iyong paggamit ng natural sa pamamagitan ng mga pagkain tulad ng spinach buto, ng kalabasa, black beans, abokado at almendras. Ngunit malamang, lalo na kung umiinom ka ng gamot, kakailanganin mo pa rin ng kaunting tulong mula sa isang supplement. Kapag ibinalik mo sa iyong katawan ang nawawalang magnesium, mas mahusay ang takbo ng lahat mula sa iyong mga buto hanggang sa iyong utak. At kung pag-uusapan ang kalusugan ng buto at utak, ang susunod na bitamina na ating tatalakayin ay teknikal na isang hormone. At gayunpaman, maaaring ito ang nag-iisang pinakamalaking tagapagpalakas ng immunity at mahabang buhay para sa mga taong higit sa 60. Pinakamahusay na bitamina bilgi 2, bitamina D3. Ngayon, ito ay madalas na hindi nauunawaan. Naririnig ng mga tao ang bitamina D at iniisip ang sikat ng araw mga buto marahil kaunting suporta sa immune. Ngunit heto ang katotohanan. Pagkatapos ng siksinto, ang bitamina D3 ay nagiging isa sa pinakamahalagang tagapagtanggol ng iyong katawan. At kung mababa ang iyong mga antas, maaari nitong tahimik na pinapahina ang iyong mga buto, iyong mga kalamnan, iyong immune system, maging ang iyong utak. Ang hindi alam ng karamihan ay ang bitamina D3 ay talagang isang hormone, hindi lang isang bitamina. At ito ay gumaganap tulad ng isang master switch na nagpapagana ng daan-daang mga function sa iyong katawan, mula sa paglaban sa mga impeksyon hanggang sa pagtulong sa iyong katawan na sumipsip ng calcium sa tamang paraan. Ngunit heto ang hamon, pagkatapos ng astintam, nagiging hindi na gaanong mahusay ang iyong balat sa pag-convert ng sikat ng araw sa bitamina D. Kung mas madalas kang nasa loob ng bahay, nagsusuot ng sunscreen o nakatira sa isang lugar na may limitadong sikat ng araw, lalo pang bumababa ang iyong mga antas at mabilis. Ang mga sintomas ng mababang D3 ay hindi dramatiko sa una. Maaari kang makaramdam ng mas madalas na pagkapagod. Marahil ay bumaba ang iyong mood, hindi nakakabawi ang iyong mga kalamnan tulad ng dati, at ang iyong balanse ay medyo wala sa ayos. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging seryoso ito. Ikinonekta ng mga pag-aaral ang kakulangan sa bitamina D sa mga senior sa mas mataas na panganib ng pagkahulog, bali impeksyon, sa paghinga, maging depresyon at paghina ng pag-iisip. Natuklasan ng isang malaking pagsusuri sa British Medical Journal na ang mga senior na may malusog na antas ng D3
ay may hanggang 50% na mas mababang panganib ng mga impeksyon sa baga at 30% na mas mababang panganib ng kamatayan mula sa lahat ng sanhi. Hindi iyan maliit na bagay. Iyan ay nagbabago ng buhay. Ang problema ay karamihan sa mga multivitamin ay nagbibigay lamang sa iyo ng 400 hanggang 800 IU. Halos hindi sapat upang mapanatili ang iyong mga antas, lalo na para ayusin ang isang kakulangan. Ang malamang na kailangan mo ay 1,000 hanggang 2,000 AU araw-araw, lalo na sa mga buwan ng taglamig o kung bihirang kang maarawan. At tiyaking iniinom mo ay bitamina D, tinatawag ding cholecalciferol, hindi D2. Ang DT ang anyo na talagang ginagawa at sinisipsip ng iyong katawan ng pinakamahusay. Ito ay nasa mga kapsula soft gel o patak. At dahil ito ay fat-soluble, pinakamahusay itong inumin kasama ng pagkain na naglalaman ng malusog na taba tulad ng abokado, langis ng oliba o mga mani. Ang pagpapanumbalik ng iyong mga antas ng day hindi lamang nagpapatibay sa iyong mga buto. Pinapataas nito ang iyong mood, pinapatalas ang iyong memorya, at pinalalakas ang iyong depensa sa immune. At kapag ikaw ay higit sa 6 daw, hindi iyon isang bonus. Ito ay mahalaga. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang sustansya na mas kaunti ang nakukuhang pansin, ngunit kasing kritikal, lalo na kung napansin mo ang kahinaan sa iyong mga binti, pagiging makakalimutin o yung maliliit na pangingilig sa iyong mga kamay o paa. Pinakamahusay na bitamina B3, bitamina B12. Ang ponggi ang isang ito ay isang tahimik na magnanakaw. Hindi mo nararamdaman na ninanakaw nito ang iyong enerhiya. Hindi mo nakikita na ninanakaw nito ang iyong memorya. Ngunit kung ikaw ay higit sa 10 at hindi mo pinansin ang iyong mga antas ng bitamina B12, malaki ang pagkakataon na mababa ka na at mas apektado ka nito kaysa sa iyong iniisip. Ang B12 ay ang matalik na kaibigan ng iyong sistema ng nerbiyos. Pinapanatili nitong matalas ang iyong utak, malakas ang iyong mga reflex, at matatag ang iyong balanse. Tumutulong itong gumawa ng mga pulang selula ng dugo at pinapanatiling umaandar ang iyong makina ng enerhiya. Ngunit heto ang problema, habang tumatanda ka, mas kaunting asido ang ginagawa ng iyong tiyan na nagpapahirap sa pagkuha ng B12 mula sa pagkaing iyong kinakain. Kaya kahit na kumakain ka ng itlog, isda o baka ng regular, maaaring hindi mo nasisipsip ang kailangan mo. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga senior, kahit na yung mga kumakain ng malusog, ay tahimik na nagkakaroon ng kakulangan sa B12. Ang mga sintomas ay dahan-dahang lumilitaw: pagkapagod na hindi nawawala, pamamanhid o pangingilig sa mga kamay o paa, pagkalimot, hirap sa pag-focus, marahil kahit na mga pagbabago sa mood o pakiramdam na malungkot ng walang dahilan. Ang ilang mga tao ay nagsisimulang maglakad ng hindi matatag o pakiramdam na mabigat ang kanilang mga binti. At madalas ito ay maling na diagnose bilang arthritis o pagtanda. Ngunit sa katotohanan ito ay maaayos. Dahil ang B12 ay water-soluble,
inilalabas ng iyong katawan ang sobra, kaya ang panganib na ma-overdose ay napakababa. Ang tamang dosis para sa karamihan ng mga senior ay nasa pagitan ng 500 at 1,000 micrograms bawat araw, lalo na kung mababa na ang iyong mga antas. At kung ito ay napakababa, maaaring magrekomenda ang iyong doktor ng mga ineksyon o mas mataas na dosis pansamantala upang maibalik ka sa ayos. Ngunit, hindi lahat ng B12 supplement ay nilikha na pantay-pantay. Hanapin ang methylcobalamin o cyanocobalamin. Ito ang mga anyo na pinakamahusay na masisipsip ng iyong katawan. At kung mahirap lumunok ng mga tableta, maraming senior ang nakakatuklas na ang mga sublingual lozenges, yung maliliit na tableta na hinahayaan mong matunaw sa ilalim ng iyong dila, ay mas mabilis at mas epektibong gumagana. Kung hindi mo pa nasuri ang iyong B12 sa nakaraang taon, tanungin ang iyong doktor tungkol dito. Ito ay isang simpleng pagsusuri sa dugo at ang pagwawasto sa kakulangan sa B12 ay maaaring isa sa mga pinakamabilis na paraan upang mapalakas ang enerhiya kalinawan ng isip at kumpiyansa sa iyong mga hakbang. Susunod, pag-uusapan natin ang nag-iisang pinakamahalagang sustansya para sa pagprotekta sa iyong puso, iyong utak, at sa iyong mahabang buhay pagkatapos ng 60. At hindi ito talaga isang bitamina, ngunit ito ay talagang mahalaga. Pinakamahusay na bitamina bilg, 4 omega-3s. Ngayon, hindi ito ang iyong tipikal na bitamina. Ito ay isang fatty acid. Ngunit para sa mga taong higit sa 60, maaaring ito na ang pinakamakapangyarihang sustansya sa lahat. Ang mga omega-3, lalo na ang mga uri na tinatawag na EPA at DHA, ay hindi lamang mabuti para sa iyong puso. Binubuo nila ang mismong istruktura ng iyong utak, pinoprotektahan ang iyong mga kasukasuan, at pinapanatili ang pag-uusap ng iyong mga selula sa isa't isa sa paraang dapat nilang gawin. Nakakagulat ang pananaliksik dito. Isang malawakang pag-aaral mula sa European Journal of Clinical Nutrition ang sumunod sa mahigit 42,000 katao na may edad 60 pataas. Ang resulta, ang mga may mas mataas na antas ng omega-3 ay may 30% na mas mababang panganib ng kamatayan mula sa lahat ng sanhi. Hindi lang iyon tungkol sa kalusugan ng puso. Iyon ay tungkol sa pamumuhay ng mas matagal, mas malakas, at mas malinaw. Isa pang pag-aaral na inilathala sa Circulation ay natuklasan na ang mga omega-3 ay maaaring magbawas ng mga nakamamatay na atake sa puso sa mga senior ng 45%. Iyan ay halos kalahati. Bihira para sa anumang iisang sustansya na magkaroon ng ganoong uri ng epekto. Ngunit heto ang problema, karamihan sa mga tao ay hindi nakakakuha ng sapat. Mahigit 2/3 ng mga nakatatanda ay kulang sa omega-3 pangunahin dahil hindi sila regular na kumakain ng matatabang isda tulad ng salmon o sardinas. At ang mga plant-based na diyeta, bagaman malusog sa ibang paraan, ay hindi nagbibigay ng EPA at DHA na kailangan ng iyong tumatandang utak at puso. Kaya ano ang maaari mong gawin? Magsimula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng matatabang isda mula sa malamig na tubig sa iyong mga pagkain ilang beses sa isang linggo.
mga bagay tulad ng mackerel, salmon o sardinas. Ngunit para talagang makuha ang therapeutic dose, karamihan sa mga senior ay nangangailangan ng isang dekalidad na supplement ng fish oil na nagbibigay ng hindi bababa sa 1,000 miliganat ng pinagsamang EPA at DHA araw-araw. At kung meron kang mga isyu sa puso o malalang pamamaga, maaaring kailanganing mas mataas pa ang bilang na iyon hanggang sa 2,000 miliganat sa gabay ng iyong doktor. Sa pagpili ng isang supplement, tiyaking sinuri ito para sa kadalisayan malaya sa mga heavy metal at mas mabuti kung nasa triglyceride form para sa mas mahusay na pagsipsip. At kung ikaw ay vegan o allergic sa isda, huwag mag-alala. Mayroong mahusay na mga omega-3 na nakabatay sa algae na nagbibigay ng DHA at kaunting EPA din. Inumin ito kasama ng pagkain upang maiwasan ang anumang malansang lasa. At alamin na sa bawat dosis, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong puso, sinusuportahan mo rin ang mas malinaw na pag-iisip, mas kalmadong kasukasuan, at mas mahusay na tulog. Isa ito sa iilang sustansya na tunay na tumutulong sa iyo na manatiling ikaw. Mahalagang aral at paanyaya, kaya narito na tayo. Katatapos lang nating talakayin ang 8 mahahalagang katotohanan, 4 na bitamina na maaaring tahimik na kumakalaban sa iyong kalusugan, pagkatapos ng asintatine at 4 na makapangyarihang kaalyado na malamang ay hinahanap-hanap ng iyong katawan. At ang maganda rito, wala sa mga pagbabagong ito ang nangangailangan ng isang malaking pagbabago. Hindi mo kailangang itapon ang lahat o magsimula ng isang komplikadong gawain. Kailangan mo lang ng kaunting kamalayan, kaunting pag-usisa, at ang kahandaang baguhin ng bahagya kung ano ang naririyan na. Dahil ang pananatiling malakas, malinaw ang isip at malaya sa iyong ikasitemto at higit pa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong katawan ng mas mahusay kaysa kahapon. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas matalino, hindi mas mahirap. Kaya heto ang aking hamon sa inyo, puntahan at suriin ang inyong mga bote ng bitamina. Baliktarin ang mga ito. Basahin ang maliliit na letra. Kung may nakagulat sa inyo ngayon kung ang isang label ay nagsasabi ng higit sa dapat o naglalaman ng isang bagay na ating pinag-usapan, marahil oras na para gumawa ng pagbabago. Kausapin ang inyong doktor. Magtanong kayo. Karapatan ninyong malaman ang mga sagot. At kung ang video na ito ay nagbukas ng inyong mga mata, ipaalam ninyo sa akin sa comment section sa ibaba. Aling bitamina ang pinakagumulat sa inyo? Ano ang una ninyong balak baguhin? Binabasa ko po ang bawat mensahe at ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na maramdamang hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Kung nakatulong ito sa inyo, pindutin po ang like button. Malaki po ang naitutulong nito sa aming gawain. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kung saan nagbabahagi kami ng simple at makaagham na mga payo para tulungan kayong manatiling malakas, matalas ang isip at may suporta sa bawat araw. Ibahagi ninyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Kaya ninyo ito at kami ay nasa likod ninyo.